This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Tunghayan natin ang iba't ibang kwento ng pagpupursigi ng MAAP alumni mula sa pagiging cadet at ngayon bilang Chief Engineer at Navy Officer. Yan ang Tatak MAAP. Kilalanin natin si Chief Engineer Eliza Chomi, MAAP Class of 2011. I am Eliza Chomi. I'm 36 years old. So I'm currently sailing as Chief Engineer on board Netship Unitankers. And I was born in Cebu but I was raised in General Santos City. Salungat man sa kanyang pangarap na pumasok sa medical field, hindi pinalampas ni Eliza ang magandang oportunidad na binigay sa kanya ng MAAP. I was encouraged by my brother to enter MAAP. And yung opportunity kasi na present ni MAAP is very nice. We have scholarship, we have sponsoring companies. So all we need to do is really to maintain our grades. So para sa akin kasi yung mga ganong opportunities, mahirap palampasin eh. So I gambled, wala akong idea what is maritime, wala akong idea anong nasa makina, anong nasa kubierta. So I just saw it as a very good opportunity. That's why I took it. Bilang isang kadete, tumatak kay Eliza ang training sa akademiya na sumasalamin sa realidad ng trabaho on board. Sa MAAP kasi, they teach you to become a team. At saka dinedevelop talaga nila yung attitude nyo, yung maging resilient kayo, discipline. Yun ang mahalagang bagay na natutunan ko sa MAAP. Sa akin kasi yung tumatak talaga yung team namin eh. Kasi as a class, kung magkasala ang isa, parusahan lahat. So para sa akin kasi, it's a way of saying that we should always look out for one another. Kasi sa barko, you cannot sail a vessel na ikaw lang mag-isa. Kasi kung papalpak ang isa, makompromise ang safety ng lahat. So yun yung nakita kong pinaka-importante at saka pinaka-tumatak sa akin. Kasi kung ikaw lang, ikaw pinaka-magaling, pero hindi mo kaya lahat eh, diba? Panahon ang naging kaagapay ni Eliza para tuluyang mapagtanto kung ano ang gusto niyang tahakin para sa kanyang karera. Nung nasa MAAP ako, to be honest with you, wala akong plan. And for me, that has always been okay, no? You try your best. Kasi hindi naman kailangan may goal ka kaagad. Kasi yung iba baka ma-disappoint kayo na bakit ako wala akong drive to become chief engineer, to become a captain, bakit wala? That's normal. Para sa akin, wala akong definite na gusto ko maging chief engineer dati. Basta ang akin, I just want to do good. Agad namang kumuha ng lisensya si Eliza paglabas niya ng MAAP. I did not take much time sa vacation. Talagang nag-exam ako. Unending naman talaga ang learning, tama. So ang akin kasi, ayoko na saka ako maghanda kung saka na nandyan ang opportunity. Sa akin, kahit hindi ko pa alam kung anong darating, inuunahan ko na. Para kung sakali, time will come na i-offer sa yung ganitong position, meron ka ng license, tama ba? Binalikan naman ni Eliza ang self-doubt na naramdaman niya sa unang sampan niya sa barko. I was on board as junior third engineer. Tapos yung vessel namin that time, siya yung parang naging experimental vessel ng bagong unit ni JEA, Westphalia na Pier Fires. So that time, I was really busy together with the technician. So akala ko talaga I was not doing good. Kasi parang feeling ko kulang eh. Parang baka hindi talaga ako hinog, baka I'm not for this industry. Kasi parang, let's say, hindi successful masyado yung mga trials na nangyari. So, syempre, normal naman yun, di ba? May self-doubt ka, ganyan. Tapos pinatawag ako noon ng chief engineer kasi syempre puyat ako lagi kasama yung technician. He asked me if I wanted to sign off. So parang nagulat ako na parang hala baka pumalpak ako, gano'n. Pero yun pala, he just wanted me to take a break kasi ibabalik niya ako as third engineer, like officially third engineer. So parang somehow nabunutan ako ng tinik na kahit pala tingin ko kulang pa, 'di ba nakikita pala nung iba kung paano mo ginagawa yung best mo sa job. Right now, I'm a chief engineer on board chemical tankers. So I've been in oil chemical tankers since 2009. I started 2009-2010 as cadet. Then from 2012, that's when my career as an officer started. And until present. I've been serving 2 years na. 2026 ngayon, I was promoted March 2024. Bilang babae na may pinakamataas sa posisyon sa engine room, malaking challenge ito para kay Eliza dahil malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Challenging siya. At the same time, it's rewarding. Kasi minsan, hindi mo naman talaga matanggal na meron pa ring idea yung tao na as a female, we don't belong in the vessel, diba?
especially sa engine department. Pero minsan kasi, para sa akin kasi yung comment na yun, comment na lang yun eh, diba? Kasi hindi mo makontrol yung opinion ng ibang tao. Basta you just have to perform well. Kasi yung performance mo naman yun ang mag-dictate eh, kung saan ka papunta. So as a chief engineer, overall command sa engine room. At saka syempre, lahat ng tumatakbong machineries, diba? Kung kailangan ng deck ng assistance, for example, crane sa mga cargo pumps, so you should be able to help them as well. Kasi kaya nga kayo engine team eh. Kasi kayo ang maintenance talaga when it comes to machinery. So your primary job, syempre may ratings ka na hinahandle, which is yung oiler, wiper, fitters. So ikaw ang magplano nung job kasi meron kaming PMS sa barko na sinusunod. So yung PMS, yun yung planned maintenance system. So nandyan lahat, mga plano for example sa isang machinery, kailan siya i-overhaul kasi may mga running hours yan na tinatawag. So kung isipin mo, lahat ng machinery, kailangan hands-on ka eh. Communication also with the office, sa mga needs ng barko. Minsan kasi meron kang mga uncomfortable choices eh. Pero you should have yung dignidad ba na ipaglaban kung ano yung kailangan ng barko. Kasi kaya kayo nandoon in order to take care of the vessel. Kasi no one knows better how to take care of the vessel yung mga tao na nasa vessel mismo. Kasi bahay namin yun eh, di ba? Malinaw kay Elisa ang kanyang boundaries on board bilang chief engineer. Sa akin, since sa very beginning pa lang, I always have my boundaries. Hindi naman ako snob, pero I always let them know na merong limit. Hindi ako masyadong yung sobrang tropa-tropa, di ba? So sa akin, importante nandyan pa rin ang boundaries. When it comes to work, it should always be work. Tapos when we are outside, okay, we can be friends. Ilang taon man ang nakalipas, ang tatak ng MAAP kay Elisa ay hindi naglalaho. Virtus, fides, disiplina. So para sa akin kasi, it's very important na back to the basic ka pa rin, no? Kung saan yung core values ba na tinuro ni MAAP. Kasi ang discipline is discipline. Simpleng pagtayo mo, pag-march namin. Di ba, ang iba kine-question nila yan. Eto, mga seaman, ba't pinapamarcha? Bakit pinapatayo ng matagal sa initan? Ganyan. Pero kung titingnan mo kasi yung impact na nangyari sa kadete, di ba? When you want to move, pero hindi ka dapat mag-move kasi nasa formation ka, actually, it develops discipline eh, kasi nandyan yung control, di ba? At saka very demanding kasi ang work on board. Physical kasi siya lahat. So, kailangan talaga natin, physically fit tayo, tama. So, yung training sa MAAP, very important talaga siya. Matagal na panahon ang 15 years. Kaya para makatagal sa industriya ng maritima, ito ang naging motivation ni Elisa. Sa akin kasi, I have really great respect for Admiral Santos. So, lagi niya kami in-encourage, mga alumni na as much as we can, sana ma-reach namin yung top of our careers. No? So, isa yun sa naging inspiration ko kasi once you respect someone so much, kasi tingnan mo pa lang si Pres, alam mo na kasi na, ito yung maging ko, parang, perfect kasi siya na example para sa akin eh. So, para sa akin, kung ano man yung parang, hindi niya naman hiningi na talaga na dinimanda, parang he just hoped it na yung mga alumni ng MAAP is really to thrive, no, na abutin yung highest rank ng careers nila. Being one of the women na nasa highest department ng career ko, privilege siya kasi, di ba, it's an honor to open doors for other people kasi someone also did that for us, di ba? So, para sa akin kasi, every time we leave this industry, at least nagiging better siya na nagiging better, di ba? It would be easier din for the next generation kasi lahat tayo may pangarap eh, di ba? So, minsan kasi nalilimit, especially sa kababaihan sa barko, nalilimit yun kasi nga yung tingin ng mga ibang principal, hindi capable ang babae. So once someone proves it, 'di ba? Kasi we just need to be seen. So para sa akin, very important na you show up, kung kaya mo, you try your best. Para sa kanyang future plans, ito ang pinaghahandaan ni Elisa. Ngayon, wala akong plan pa mag-retire. Siguro 40, pero hindi yun siya final. Yun lang yung nakikita kong target na medyo ma-enjoy ko pa yung buhay ko sa land. Pero hindi naman kasi sa akin burden ang trabaho din sa barko ngayon. Kasi nga, nasa top down ng career ko, I have shorter contracts. So para sa akin, wala pa akong definite age when I talk about retirement. Pero sa ngayon, I'm equipping myself, experience, kumuha akong sea service. Kasi one day, of course, magagamit ko yun kapag mag-land-based na ako. Diba? In time, hindi naman forever magbabarko tayo. Tama? Kasi minsan,
isang problema lang, health issue, pwede ka na hindi makapasa sa medical, so at least ready ka. Ito naman ang prinsipyo ni Elisa na nais niyang ibahagi sa mga seafarers at isang paalala para sa mga aspiring female cadets. To all seafarers, men or women, just do your best and continue learning. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, minsan wala kayong definite goal, pero if you equip yourself, para yung savings kahit piso-piso. So pag naipon mo yan, malaking bagay yan. When the time comes na may gusto kang paglaanan nung naipon mo, at least nandyan na yung pera. Kaysa kung may gusto ka na bilhin, saka ka mag-iipon. Kasi yun yung naging prinsipyo ko talaga. So to all young seafarers, to young women na gusto mag-decide to become a seafarer, para sa akin, just do your best also. Tapos, when we say equality, kasi when we shout for equality, dapat ready tayo to work like man. Kasi equality doesn't mean special treatment. For me, equality is performing equally as man, like same standards, same performance. So, There is nothing like preparing yourself for what the future will bring. Ang karanasan ni Chief Engineer Elisa Chomi ang patotoo na hindi ka bibiguin ng paghahanda at ang husay sa paggawa. This portion was brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin.